Magandang araw mga kapasta. Itong kwentong mapapakinggan nyo ay sariling karanasan ng kapatid kong itago na lang natin sa pangalang Marben. 6 na buwan na po siya ngayong nasa rehab dahil sa kanyang biglaang pagbabago ng ugali. Ang sabi nga ng kaanak namin, bigla raw nabaliw si kuya. Kaya sa mapano siya dito sa labas, ay nag-decide ang buong pamilya ko na mapa-admit na lang siya sa rehab para mapabilis yung paggaling niya. Itong ibabahagi ko po ay kung bakit naidala na po namin siya sa rehab. Walang kahit sino man ang mag-aakala na darating sa punto na masisiraan ng bait ang Kuya Marben ko. Bukod sa mabait, responsable din siya sa pamilya. Masipag at walang bisyo. Oo, umiinom siya paminsan-minsan. Pero occasionally lang. Kaya hindi namin inaasahan na sa kanya pa mangyayari ito. Birthday ng isa sa kasamahan niya sa trabaho. Naaya sila na kumain sa bahay ng kasamahan niya. Sinundo pa yung kuya ko, kaya sumama na din siya. Nagkainuman sila doon. Nung medyo malasing ay sinubukan daw nilang lahat yung talampunay. Isang halaman na maaari daw maihalin tulad sa weeds na pwedeng mag-cause ng hallucinations. Paliwanag ng mga nurse sa rehab, may hallucinogenic effects daw kasi. Ginawa pala nilang parang sigarilyo. Natatandaan ko na kinaumagahan na nakauwi yung kapatid ko na parang wala sa sarili. Umuwi siya na walang suot na sapin sa paa. Akala namin sa sobrang kalasingan. Pero yung mga sumunod na araw ay mas naging malala na. Napansin namin na hindi na siya makausap ng maayos. Matalim na palagi yung titig niya sa amin. Nagulat na lang kami na nagtatago na siya ng kutsilyo sa ilalim ng kama. Nagkukwento siya sa pinsan namin na sinusubukan daw namin na lasunin siya, kaya nagtatago daw siya ng kutsilyo. Pati sa sapatos na suot niya, nagsusuksok siya ng maliit na balisong. Ang pinakamalala na pong nangyari ay yung may sinugod siya sa labas. Yung isa sa kapitbahay namin. Galit na galit siya habang may hawak na kutsilyo. Si Satanas daw kasi yun. Buti na lang may mga tambay na umawat sa kanya. Dahil sa kalagayan niya, hindi na siya nakapagtrabaho uli. Naging sobrang paranoid at aggressive niya na kinailangan na naming ikulong siya sa bahay. Naaawa naman kami sa kanya. May times na nagiging okay naman siya, tapos palalabasin na namin. Pero pag aatakihin na naman siya, ganun na naman yung ugali niya. Hindi nga din siya kumakain ng pagkain na luto namin dahil nilagyan daw yun ng lason. Kasi gusto daw namin na mawala na siya. Bumula daw yung kanyang bibig at sumakit ang tiyan pagkatapos daw niyang kumain. Ganun na po siya kalala talaga. Doon na kami nagpasya na ipa-confine na siya sa rehab para makarecover. At recently nga lang ay nagka-diagnosis na siya ng delusional disorder. Pakiramdam ko ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ganong sakit ay dahil sa nasubukan niyang halaman. Baka hindi kinaya ng utak niya yung epekto. Yung ibang mga kasamahan niya ay maayos naman silang lahat. Bukod tangi lang talaga yung kuya ko ang nabiktima. Kaya payo lang po sa mga tao na mahilig mag-explore ng mga bisyo. Siguro ay pag-isipan niyo muna bago kayo sumubok. Mag-research muna kayo kung makakabuti ba o hindi dahil nakakatakot ang pwedeng maging epekto. Hindi ako naniniwala sa mga multo, aswang o kung anumang elemento na madalas maging bida sa kwento. Maski nga sa mga kwento ng mga lasinggero, hindi agad ako naniniwala. Pero may nakakatakot na nangyari sa akin sa isang rehab sa Pampanga. Kapag naiisip ko yung experience na yun ang nagiging dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi na ako babalik sa bisyo. Sabi ng pamilya ko, dinala na ako sa rehab dahil sobra na yung paggamit ko ng shabu. Hindi ko alam kung pwede banggitin dito yun. Pero sige, bawal na gamot na lang ang term na gagamitin ko. Kailangan ko na raw ng tulong
dahil dumating na daw sa punto na nag-hallucinate na ako. Malala ka na! Yan ang palagi kong naririnig sa kanila. Pero hindi nila alam ang totoong dahilan kung bakit ganoon ako. Unang gabi ko sa rehab, kinuha nila yung mga gamit ko tulad ng cellphone, wallet, pati yung rosaryo na pinadala sa akin ng lola ko. Sabi nila, hindi daw muna ako magkakaroon ng communication sa family ko. Ang pwede lang namin gawin ay makapagsulat ng letter sa kanila para daw maramdaman ko yung halaga ng kanilang presence. Para daw magkaroon ako ng malalim na reflection kung ano na yung mga nagawa ko dahil sa bawal na gamot. Pero hindi nila alam lahat na hindi dahil sa bawal na gamot kung bakit ako humantong sa rehab, kundi dahil palagi ko siyang nakikita. 3 buwan bago ako mapunta sa rehab, palagi akong nagigising ng madaling araw. Eksaktong 3:17 AM. May naririnig akong bumubulong ng Kapampangan prayers sa tabi ng kama ko. Akala ko nung una, ingay lang mula sa kapitbahay. Pero sumunod na naman ay nakakita na ako ng matangkad at payat na lalaki. Yung balat niya putlang-putla. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan ko. Sobrang lalim ng mata niya na halos itim na lang ang makikita. Nakabukas din yung bibig niya at malakas yung paghinga niya na maririnig sa kwarto ko. Kaamoy niya yung alimuom, lalo na kapag lumapit siya sa akin. Naninikip yung dibdib ko at hindi ako makahinga. Pinipilit ko yung sarili ko na wag na lang matulog sa gabi dahil baka madaling araw magising na naman ako at kung ano na naman yung makita ko. Doon na ako sumubok na gumamit ng bawal na gamot. May nag-introduce sa akin. Gamitin ko raw para gising palagi ang diwa ko at hindi ako makakatulog. Paggamit ko kasi yon, hindi ko siya naririnig. Tumatapang din ako. Pero hindi siya totally nawawala kasi nakikita ko pa rin siya sa gilid ng paningin ko. Kaya nagdadagdag ako ng nagdadagdag ng gamit. Nagsabi ako sa pamilya ko na gano'n na ang pinagdaraanan ko. Pero walang naniniwala sa akin. Akala nila dahil adik lang ako. Isang gabi, bigla kong sinugod yung pinsan kong si Anton. Pero sa perspective ko ay hindi naman ang pinsan ko ang nakita ko, kundi yung lalaking payat na nakakatakot ang itsura. Hindi ko alam, pero na-trigger ako nung oras na yon. Bigla ko na lang sinugod yon. Sa paningin ko kasi, umiikot ng 360 yung ulo ng lalaki habang lumalaki yung buka ng bibig. Ang nasa isip ko na lang ay kailangan ko siyang unahang patayin. Kaya dumampot ako ng itak at tinaga siya sa balikat. Nagsigawan yung mga tao sa amin. Nahimasmasan lang nang marinig kong nagmumura na yung pinsan ko. Dahil siya pala yung nataga ko. Yun na ang huling pangyayari. Kaya dinala nila ako sa rehab. Pero kahit sa rehab, nakikita ko pa rin yung itsura ng lalaki. Sa tuwing sasabihin ko sa kanila yon, ay itataas naman nila yung dosage ng gamot ko. 6 na taon na ang nakakaraan. Hindi na rin ako bumalik sa paggamit ng bawal na gamot. Consistent din ako sa pag-inom ng mga meds ko. Kailangan ko daw maging compliant sa gamot dahil ako daw ay may schizophrenia. Tinakot nila ako na kung hindi ako makakainom ng gamot ay makikita ko uli yung lalaki. Pero ang totoo, hindi naman nawala yung lalaki. Nagkukunwari na lang ako na hindi ko siya nakikita. Magandang gabi mga kapasta. 5 taon na din akong nagtatrabaho bilang isang house parent sa isang rehab sa Magalang, Pampanga. Ako si Marvin, 36 years old. Dating lulong sa sugal, pero ngayon ay tumutulong na sa pamamagitan ng pagiging house parent sa loob. Sa mga hindi nakakaalam, ang role namin doon ay kami yung nagfa-facilitate at nagmamanage ng mga pasyente sa loob. 5 taon na din ako sa ganitong klase ng trabaho
At ito yung lalong nagpapatatag sa sobriety ko. Sa 5 taon na pamamalagi ko sa rehab, may isang pasyente talaga ako na hindi makakalimutan. Itago po natin siya sa pangalang Jackson. Pinasok na siya ng pamilya niya dahil nalulung siya sa pinagbabawal na gamot. Kung titignan mo nga siya ay halos nasobrahan na nga sa paggamit dahil may mga twitching na sa muka, yung kindat sa mata at pagngiwi pag nagsasalita. Nung personal ko siyang makausap, nagsabi siya sa akin na kailangan daw niyang makagamit dahil yun lang ang gamot niya. Nagsabi siya na meron daw siyang kapangyarihan. Kaya niyang maamoy yung mamamatay na. Amoy sampagita daw pag sa langit ka. Amoy bulok naman pag sa impyerno. Tsaka siya tumawa ng tumawa. Akala ko nagbibiro lang. Unang insidente niya sa loob, may sinabihan siyang isang babae. Magsisi ka na. Bukas patay ka na. Na-trigger yung babae at sinugod siya. Mabuti na lang at nahablot ka agad ng guard habang pinaglalayo silang dalawa. Ngumisi si Jackson at may pahabol pang sinabi bago siya maiyakyat sa timeout room. Sa impyerno ang bagsak mo! Timeout room nga pala ang tawag sa kwarto na pinagdadalhan kapag nag-episode na ang pasyente para kumalma. Ako ang kumausap kay Jackson. Ang sabi niya ay totoo naman daw ang sinabi niya. Malakas daw ang amoy ng babae. Amoy bulok na styro. Naisip namin na baka epekto lang ng sobrang paggamit niya. Pero nagulat ang lahat dahil kinabukasan, yung babaeng sinabihan ni Jackson ay biglang nahimatay habang may activity sila. Naidala pa sa klinik pero wala ng pulso. Sin-CPR na yung babae habang tinatakbo sa ospital. Pero binawian na talaga ng buhay. Tahimik lang si Jackson nun. Inisip ko baka nagkataon lang. Pero pangalawang beses, yung nurse naman ang sinabihan niya habang ina-assess siya. Next month, wala ka na. Pero okay lang, sa langit naman ang punta mo. Nagsabi sa akin yung nurse na naamoy daw ni Jackson na amoy sampagita siya. Pero sabi ng nurse, baka yung pabango lang daw niya ang naaamoy dahil floral ang gamit niya. Pero ito ang nangyari. Ikasunod na buwan, na-aksidente yung nurse namin. Nabundol ng sasakyan. Sa punto na yon, mahirap nang hindi paniwalaan si Jackson. Kaya kinausap ko siya kung ano ba talaga yung nangyayari sa kanya. At doon siya nagkwento na noong 16 years old siya, sumali daw siya sa isang gang. Kaya mas naging delikado ang buhay niya. Nabaril daw siya sa ulo at nakasurvive. Pero pagka-recover niya, may ganun na daw siyang kakayahan. Pamilya niya ang una niyang naamoy na mamamatay. Napansin niya lang yung pattern na kapag mabuti ang tao, amoy sampagita. Kapag masama naman, ay nabubulok na basura o plastik. Depende din daw sa lakas ng amoy kung kailan mamamatay. Kung kinabukasan ay sobrang lakas daw talaga. Yun ang dahilan kung bakit napadalas ang paggamit niya ng bawal na gamot. Dahil doon lang siya hindi nakakaamoy. Doon pakiramdam niya ay normal siya. 3 buwan lang ang tinagal ni Jackson dahil kinuha na agad siya ng pamilya niya. Dadalhin daw si Jackson sa ibang bansa. Alam kong babalik din siya sa dating gawin niya dahil siya rin ang may sabi na ayaw niyang malaman kung mamamatay na ba ang isang tao, lalo na kung kapamilya niya. Para sa kanya daw, isa yung sumpa at hindi magandang kakayahan. Ramon na lang ang itawag niyo sa akin. 2 years ago, nagtatrabaho ako sa isang rehabilitation facility sa Bikutan. Kung may ideya kayo kung anong rehab to, huwag niyo na lang sana i-mention sa comment para din sa privacy ng mga nandoon. Totoo po itong nangyari. Facility marshal ako doon.
Kami ang namamahala ng seguridad ng mga pasyente. Sa tagal ko na din na naninilbihan sa facility na yon, siguro halos lahat ng klase ng pasyente nakita ko na. May malala talaga. May mga nagsasalita na mag-isa. May mga mukhang mabait lang at may mga tahimik lang. Pero nagkaroon kami ng pasyente na itago na lang natin sa pangalang Omel. Maayos siyang dinala ng pamilya niya doon sa facility. Ang sabi ng pamilya niya, kakaiba daw itong si Omel. Behavior daw ang problema. Ayaw na ngang magpa-interview ng pamilya kasi takot na takot daw. Close ko lahat ng mga staff doon, kaya nakakasagap ako ng balita. Pero kung titignan naman si Omel, kahit yung mga nurse sa amin, hindi masabi kung anong problema sa kanya. Kasi hindi naman pala gumagamit. Wala ding signs na may problema ito sa pag-iisip. Wala din namang depression. Mukha talaga siyang normal. Nung makausap ko nga siya, wala din siyang ideya bakit dinala siya ng pamilya niya doon. Iniisip ni Omel na para siguro paghatian yung property niya sa labas. Dahil matalino si Omel, madali na siyang nakasunod sa mga patakaran sa loob ng facility. Maski yung psychiatrist ay sinasabi na hindi siya dapat nasa rehab dahil wala din namang problemang nakita nung ipatest siya. Pero nung ika-2 linggo niya sa facility, doon ko nalaman kung bakit takot na takot sa kanya yung pamilya niya. Naging night shift ako noon. Habang nagra-rounds ako sa bawat kwarto ng mga pasyente para i-check kung natutulog na ba ang lahat. Pagbukas ko ng pinto sa kwarto kung saan naka-assign si Omel, ay nagulat ako sa nakita ko. Natutok ko sa kanya yung maliit kong flashlight at kitang-kita ko na nakalutang siya sa kama ng nakahiga. Nakadilat ang mata. Nakabaluktot yung mga daliri sa paa at kamay. Napatakbo ako bigla palabas. Agad akong nagradyo sa mga kasama ko patungkol sa nakita ko. May ilang guard na pumasok din doon sa kwarto, pero hindi na nila naabutan. Nakita na nila na natutulog na ng mahimbing si Omel. Baka naman daw kung ano lang yung nakita ko. Pinaghinalaan pa ako na baka nakatira ako. Alam ko yung nakita ko. Nung sumunod naman na gabi, nagkagulo doon sa kwarto kung nasaan si Omel. Madaling araw yon. Nagising lahat ng pasyente sa loob ng kwarto na yon. Yung iba umiiyak. May mga nagwala din. Pagka-check namin sa kanila, nagradyo na kami sa night shift nurse. Kasi puro kalmot lahat ng pasyente. Tanging si Omel lang ang walang kalmot. Lahat sila ang tinuturong salarin ay si Omel. Nang tanungin naman si Omel, wala naman daw siyang maalala. Natutulog lang daw siya ng mga panahon na yon. Mas madalas yung pagkakaroon ng ganoong episode na hindi na lang ako nakawitness. Palaging gabi nangyayari. Pag magra-rounds ang guard, makikita siyang nakasabit sa gilid ng dingding ng CR. Hindi rin namin alam kung paano niyang nagagawa yon. May isa naman kaming babaeng pasyente na biglang sinigawan si Omel. Ang sabi, "Demonyo ka! Bakit ka nandito? Palabasin niyo to dito!" Nagwawala yung babae sa tuwing makikita si Omel. Para bang galit na galit siya. Kapag umaga naman ay mukha lang siyang normal na tao. Nung tumagal pa si Omel sa facility, pati yung mga pasyente namin may mga kwento na rin na kapag gabi nakikita daw nilang umiikot ang ulo ni Omel. Kaya palagi siyang nililipat sa ibang kwarto. May nagkwento din naman na nakita daw nilang putol-putol yung katawan ni Omel. Narinig ko lang sa mga nurse na baka hindi daw facility ang kailangan ni Omel. Baka exorcist na daw o ipatingin sa pari. Wala na din po akong balita ngayon kay Omel kung nandoon pa ba siya sa facility. Kasi noong ika-5 buwan niya doon ay nag-resign na din ako. Pasensya na ho kayo kung wala akong babanggitin na lugar
at pangalan ng rehab. Sinadya ko ring baguhin yung mga pangalan na involved sa kwento. Naisip ko na itong channel na ito ay pwedeng magsilbing eye-opener para sa lahat na hindi lahat ng rehab dito sa Pilipinas ay maayos. Yung iba imbis na mapapagaling yung tao ay matotroma lang lalo. Patago ako sa pangalang Alvin. Aminado ako na grabe talaga yung kalokohan ko noon. Lahat ng bisyo nasubukan ko hanggang sa napasobra na. Iniwan ako ng mag-ina ko. Ang nagtiyaga sa akin ay yung nanay ko at panganay na kapatid. Pinasok nila ako sa unang rehab ko. Military yung style ng pagpapatakbo nila. Pagbaguhan ka pa lang doon, maliit ang tingin nila sa'yo. Papahirapan ka talaga. Palakasan na lang talaga sa loob. Kung matibay ka, mabubuhay ka pa. Unang linggo ko pa lang nun doon, nagkaroon ng kasalanan yung kasama ko sa kwarto. Nagpuslit ng kutsilyo galing sa kusina at tinago sa ilalim ng kutsyon niya. Galit na galit sa dorm namin. Wala daw kaming pake sa isa't isa. Ang parusang binigay sa amin, isinabit kami ng nakabaliktad habang nakabilad sa araw. Mag-reflect daw kami sa maling nagawa namin. Pisikalan din talaga dun. Dahil kapag nakagawa kami ng mali, babartolinahin ka. May isang kasama ako na sa sobrang galit ay habang kumakain kami, sinaksak niya yung senior staff namin gamit ang tinidor. Puro ganun ang experience ko hanggang 4 na buwan. Dahil nung nag-5 buwan ako, tumaas ang posisyon ko at isa na ako sa namamahala sa baguhan na resident. Doon ko mas nalaman ang kalakaran sa loob. May mga nakakapasok na alak at yosi sa loob. At ang malala, pati illegal na gamot ay nakakapasok na din. Mga staff mismo doon ang gumagamit. Hindi alam yon ng mga pamilya ng resident. Kaya mas lalo akong lumala doon sa loob. Pero isa ang hindi ko makakalimutan na nangyari sa loob. May pinasok sila noon na matandang lalaki. Ang sabi ay adik daw si Tatang Jojo. Pero nung minsan na makausap namin siya, ang kwento niya sa amin, dati daw siyang albularyo. Pero umamin din siya sa amin na gumamit talaga siya ng droga at na-addict. Kaya ayun at napadpad siya sa rehab. Mga ilang linggo sa loob ni Tatang Jojo, napag-initan siya ng ilan sa mga staff. Si Tatang Jojo pa naman ay hindi basta-basta nagpapaapi. Talagang lumalaban kapag inaagrabyado. Kaya lalo siyang pinag-initan ng mga namamahala. Isang araw nilipat si Tatang Jojo sa kwarto ko. Kinagabihan, naalimpungatan ako. Kasi narinig ko na may nagdarasal. Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya. Nung sumilip ako, nakita ko si Tatang Jojo na nakaupo sa isang sulok. Siya pala yung nagdarasal. Hindi na ako nagtanong kung anong ginagawa niya. Basta pinagpatuloy ko na lang yung pagtulog ko. Kinabukasan, normal naman ang lahat. Hanggang sa biglang magkagulo. Kasi 5 sa staff ng facility ang bigla na lang nawalan ng malay. Nakiusyoso ako at nakita ko na bumubula yung bibig nila. Nadala sila sa ospital at ilang araw bago sila nakalabas. Habang nilalabas sa facility yung mga bumula ang bibig, narinig ko si Tatang Jojo. Nagsalita siya sa tahimik na boses na ako lang ang nakarinig. Tama lang yan sa inyo. Sa susunod mas malala pa ang gagawin ko. Nangilabot talaga ako nang marinig ko yon. Tapos doon ko lang na-realize, yung 5 lalaki na bumula ang bibig, yun yung mga staff na laging nantitrip kay Tatang Jojo. Malaki ang paniniwala ko na si Tatang Jojo ang may kagagawan ng nangyari sa kanila. Yun siguro yung naabutan ko siyang nagdarasal nung gabi. Hindi ko tinanong si Tatang Jojo tungkol doon kasi talagang natakot ako. Hanggang sa makalabas ako ay wala akong pinagsabihan. Nakakapangilabot na may mga tao palang kayang gawin yun. Pero ngayon kapag naaalala ko yung nangyari, siguro tama lang yun. Siguro kapag natutuwa kang mantrip o manggago ng tao, dapat handa ka rin kapag may bumalik sa'yo.
Pagbati sa inyong lahat na nakaabang ngayon. Leon ang pangalan ko. 40 years old na pero hindi naman halata. Matagal na din akong silent listener ng inyong channel. Ang trabaho ko po ay naglalako ng big siomai na may iba-ibang flavor. Simula hapon hanggang gabi ay nakapwesto ako sa food park at aabuti ng alas 9 ng gabi pa uwi. Kilala ako ng mga tao sa pagiging makwento. Kaya marami rin akong nakahatak na customer kasi naaaliw sila sa mga kwento ko. Siguro talagang pinanganak ako na madaldal. Mahirap din palang maging joker kasi kapag totoo na yung kwento mo, hindi ka na paniniwalaan. Kagaya dati ay ginabi ako ng uwi galing sa pagtitinda ng big siomai na nasa cart. Dinadrive ko yung cart pa uwi. Doon sa dadaanan ko ay yung madilim na parte kasi medyo liblib yung bahay namin. Yung bahay din pala namin ay malapit lang doon sa private rehab. Kaso mataas yung gate at walang nakakaalam kung anong nangyayari sa loob. Habang pauwi ako, napansin kong may tumatakbong lalaki. Nakayapak lang siya at walang suot na tsinelas. Nakita ko na umahon siya galing sa paligi. Kasi yung gilid ng dinadaanan ko paligi. Tapos yung paligi may mga nakausbong na kangkong. Nagulat ako nung pag-ahon niya. Tumakbo agad siya. Nung madaanan ko siya ay nakipag-eye contact pa sa akin. Hindi lang niya ako pinansin at nagtuloy-tuloy lang sa pagtakbo. Nakaramdam na ako na parang kakaiba yung paligid. Yung pakiramdam na mas lumamig tsaka tumayo yung mga balahibo ko sa katawan. Kaya niligon ko yung lalaki kasi parang may mali talaga. Napansin ko na hindi man lang nabasa yung damit niya nung tumalon siya sa paligi. Kahit putik sa paa, wala man lang akong nakita. Kinilabutan talaga ako. Kaya naman binilisan ko na yung pagtakbo ng motor. Siguro mga ilang araw lang habang naglalako ako ng siomai, nakasagap ako ng chismis mula sa mga customer ko. Doon daw sa rehab na malapit sa amin, meron daw tumakas na pasyente. Tinalon daw yung bakod. Nagulat ako kasi naalala ko yung lalaki na nakita kong tumatakbo. Sa isip-isip ko ay naka-witness pala ako ng pasyenteng tumakas sa rehab at hindi ko man lang nai-report. Kaso mas lalong kinagulat ko nung may nakapagsabi na ni-retrieve daw yung katawan ng tumakas sa gilid ng paligi. Malamang daw ay nalunod yung lalaki ng tumalon. Kaya pala ilang araw din na madaming pulis doon. Nagtaka ako kasi nga nakita ko talaga yung lalaki na yun na tumakas at nakipag-eye contact pa nga sa akin. Tinatawanan lang ako ng ilang customer ko kapag nakukwento ko sa kanila at karamihan sa kanila hindi naniniwala. Pero ang komento naman ng iba, baka naman daw multo ng pasyente ang nakita ko. Mas lalo akong natakot. Nagtatrabaho lang naman ako ng marangal. Tapos biglang makakakita pa ako ng multo. Simula noon hindi na ako nagpagabi sa pagtitinda. Inadjust ko yung oras ng paglalako. Natakot na ako na baka may masaksihan na naman ako na kaparehong senaryo. Magandang araw po. Subukan ko lang po na makapag-share din dito since palagi naman kaming nakikinig sa channel nyo. Harold po ang pangalan ko. 21 years old. Experience ito ng pinaka-close kong si Tita Christy na nasa 43 years old na. Nakakalungkot kasi yung pinagdadaanan niya ngayon at wala akong magawa para matulungan man lang siya. Sa akin siya nagkukwento dahil daw ako yung paborito niyang pamangkin. Narehab siya ng ilang buwan dahil akala ng buong pamilya namin ay nababaliw na si tita. Madalas namin siyang napapansin na nagsasalita mag-isa na parang may totoong kausap. Ang kinaiinisan pa ng ibang mga tita ko kapag nagsasalita na si Tita Christy ay sinasabi niyang nakikipag-usap si tita sa mga yumao naming kamag-anak
pati pangalan ng malalayong kamag-anak ni Lola. Alam niya dahil nakakausap niya raw si Lola. Naging problema na nga lang si tita dahil bigla-bigla siyang umaalis ng bahay. Lumuluwas sa ibang lugar para puntahan yung malalayong kamag-anak ni Lola dahil may ipapasabi daw. Nagagalit na rin yung mga pamilyang napuntahan niya dahil nanggugulo lang daw. Naniningil daw ng utang ng kanilang lola. Mas lumala pa si tita dahil nang aaway na nga din siya. Lagi niyang nababanggit yung mga namatay na naming kamag-anak. Siya daw yung gumagawa ng mga unfinished business ng mga kamag-anak namin. Dahil sa ganoong behavior ni tita, nag-decide na yung pamilya namin na subukang iparehab siya. Yun nga lang, hindi namin kaya yung private rehab. Kaya sa public rehab namin siya naipasok. Bago mapasok si tita sa rehab, sa akin niya sinabi na hindi daw siya nababaliw. Nakakakita daw talaga siya ng mga multo at mga kamag-anak namin na pumanaw na. Yun daw palang regalo sa kanya ng Panginoon ay magiging dahilan ng pagkakakulong niya sa rehab. Pagkatapos ng 3 buwan, nilabas na namin siya sa rehab. Naniwala na ako na talagang walang mali kay Tita Christy. Totoo ngang nakakakita siya ng multo. Nang kausapin kami ng isa sa house parent doon sa rehab na itago natin sa pangalang Alan. Ayon kay Sir Alan, may nangyari daw kung saan kinausap ni Tita Christy yung kapwa niya pasyente. Sabi ni tita, palagi raw may matandang babae na nakasunod doon sa kasamahan niya sa rehab. Nawirduhan ang lahat sa inaasal ni tita. Pero sabi ni tita, yung sumusunod na yun sa babae ay ang yumao nitong ina. Akala ng mga staff doon, hallucination lang ni tita. Pero nung ikwento na ni tita yung memories ng kasamahan niya at ng ina nito, maging yung mga sikreto na sila lang ang nakakaalam, ay nasabi ni Tita Christy. Para makasigurado kung nagsasabi nga ng totoo si tita, ay nagtanong sila ng nagtanong kay tita ng mga personal na detalye doon sa multo na nakikita niya. Tulad ng birthday, full name at iba pang mga alaala. Lahat ng yun ay nasagot ni tita. Kumbinsido din yung house parent na walang mali sa pag-iisip ng tita ko. Baka naman daw kasi nakakakita talaga ng multo si Tita Christy at wala man lang isa sa amin ang naniniwala. Sa ngayon ay nasa amin na si Tita Christy. Yung ibang tita ko ayaw pa din maniwala sa kakayahan ng tita ko. Mas nakakagulo lang daw siya sa pamilya. Nagpaplano kami na bumisita sa taong makakatulong sa amin kasi gusto nila mama na kung sakali man na nagkaroon ng third eye si tita ay ipasara na lang yun para hindi na siya ginagambala ng mga multo na nakikita at nakakausap niya. Magandang araw mga kapasta. Gusto ko lang talagang mag-share dito ng testimony ko kung gaano naging horror yung buhay ko noong nasa anino pa ako ng adiksyon. Itago niyo po ako sa pangalang Anthony. Masasabi kong malala na talaga ako. Lahat ng bisyo nasa akin na siguro. Kaya nung mga panahon na nag-a-addict ako, talagang lutong-luto ang utak ko. Pamilya ko takot na takot sa akin. Tawag nga nila sa akin noon, buhay na demonyo. Pinaretrieve ako ng pamilya ko para maidala sa rehab. Wala ako sa wisyo nung naidala ko sa rehab. Sa pagkakaalala ko noong mga panahon na yon, inaya ako mag-inuman ng tiyuhin ko. Yun pala ay dahil para mapirmi ako sa bahay at plano na pala ako na ipakuha. Nung kunin na ako at isakay sa puting sasakyan, sa paningin ko talaga mga demonyo ang kumuha sa akin. May mga sungay sila, mapupula ang mata, mahahaba ang kuko. Nagwala ako sa sasakyan. Gusto ko na makatakas dahil palakas ng palakas yung naririnig kong bulong sa tenga ko. Tandang-tanda ko yung bulong.
Susunugin ka namin sa impyerno. Nirestrain na ako ng mga guard na kasama. Dahil grabe yung pagwawala ko. Sinuotan pa nga ako ng helmet. Bulong lang pala talaga yung naririnig ko. Epekto ng adiksyon. Pagkadala sa akin sa rehab, 2 linggo akong naka-isolate dahil sa withdrawal ko. Sobrang init ng pakiramdam ko. Akala ko sinusunog na ako. Lahat ng tingin ko sa mga tao doon, tinatawanan ako habang sinusunog ako. Kitang-kita ko talaga yung paggapang ng apoy sa katawan ko. Naglalaway na din ako. Isa lang ang nasa isip ko para mawala yung ganoong pakiramdam. Ang gumamit ulit. 2 weeks yung tinagal ng withdrawal ko. Pagkatapos ay nilipat na nila ako sa kabilang building kung saan nakasama ko na yung ibang mga residente. Doon nagsimula yung programa ko. Unti-unti nabawasan yung mga bulong. Mas naging okay yung takbo ng pag-iisip ko. Pero may time pa rin na para bang nawawala ako sa sarili ko. Tanda ko, ika-2 months ko doon. Bigla akong nagising sa gabi. Nakarinig ako ng mga umaalulong na mababangis na hayop. Nawala ako sa sarili ko at nagwala na naman ako. Inaway ko yung mga kasama ko sa loob ng kwarto dahil akala ko ay mababangis na hayop sila. Yun pala ay hallucination lang. Yung akala kong alulong ay mga hilik lang pala. Noong una hindi ko sineseryoso yung programa. Nilalaro ko lang talaga. Nagtangka na rin ako na tumakas. Mga ika-5 buwan ko, doon ako nagseryoso. Nakita ko yung sarili ko sa ibang residente. Kung gaano na ako kalala. Sinasabi ko sa inyo, sariling multo ko ang nakikita ko sa loob ng rehab. Natakot ako bigla kasi may mga residente na tulala lang. Mabagal yung galaw. Yung iba parang robot magsalita. Yung iba naman nagsasalita na mag-isa. Yun na talaga yung kahahantungan ko kung hindi pa ako magsiseryoso sa pagbabago. Gusto ko na din makasama yung pamilya ko. Unti-unti bumabalik ako sa dating ako. Yung dating ako na wala pang adiksyon. Kaya ngayon kapag naiisip ko yung mga pinagdaanan ko, ayoko na talagang balikan. Yun yung pinaka nakakatakot na parte ng buhay ko. Sobra kong nasaktan yung pamilya ko. Nagwaldas ng pera, sumama sa mga iligal na gawain. Sabi ko nga, isa ako sa pinakamasamang tao. Pero nandito ako para magsilbing patunay na hindi pa huli ang lahat. Kaya sa lahat ng dumaranas ng adiksyon, hindi pa huli ang lahat. Posible ang recovery. Huwag niyong gawing demonyo ang sarili niyo. Sa ngayon, going 8 years na akong sober. Salamat sa Panginoon. Maayos na ang buhay ko. Nabuo ang pamilya ko. Nawala na rin yung mga hallucination. At higit sa lahat, nabubuhay ako ngayon na payapa at masaya kasama ng mga mahal ko sa buhay. Ako po si Jello ng Laguna. 5 years na akong nurse ngayon. Sa profession ko na ito, marami na talaga akong nakakatakot na experience sa pinagtatrabahuhan ko. Common na lang sa akin yung makakita ng multo o white lady kapag naka-duty na. Pero itong ibabahagi ko, experience ko noong nagsisimula pa lang ako sa karir ko. Kung hindi nyo na itatanong, ang first work experience ko ay sa isang rehabilitation center na hindi ko na lang papangalanan. Mabilis akong natanggap. Nung nandoon na ako, tsaka ko lang nalaman na priority din pala nila ang lalaking nurse dahil nga sa nature at environment ng trabaho. Baka daw kasi manipulahin lang ng pasyente pag babaeng nurse. Wala naman akong bad experience talaga sa mga pasyente namin sa loob. Pero nung na-assign ako ng night duty doon, doon ako nagkaroon ng horror experience. Mag-isa akong naka-duty. 2:30 AM yata yon. Nagpapatugtog ako habang gumagawa ng nurse notes nang bigla akong makaamoy ng amoy alak. Siyempre magtataka ka talaga dahil nasa rehab nga kami. Bakit naman may amoy alak doon? Ang lakas ng amoy. Kasunod noon,
nakarinig na ako ng naglalakad sa labas ng pinto ng klinik. Mabibigat yung yabag niya, kaya rinig na rinig kahit na nagpapatugtog ako sa loob. Ang ginawa ko, binuksan ko yung pinto ng klinik at sinilip kung may guard ba na dumaan. Walang guard pero pagkakita ko doon sa hallway, may paggewang-gewang na naglalakad na para bang lasing. Lumingon pa siya ng konti kaya namukaan ko yung itsura niya. Siya yung isa sa patient namin na alcoholic ang case. Tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. Nagradyo ako sa guard na nakabantay sa room kung saan natutulog yung pasyente na nakita ko. Pinasilip ko kung paano nakalabas yung pasyente na natutulog. Sabi sa akin ng guard, nandoon daw, nakahiga na padapa. Kaya pinacheck ko agad kung okay lang. Nagpanik na sa kabila yung guard kasi hindi na daw humihinga yung pasyente. Dali-dali na akong umakyat sa kwarto nila. Hindi humihinga, wala ring pulso. Kaya nag-perform ako ng CPR habang pinapahanda yung sasakyan para maisugod din siya sa ospital. Nakailang rounds ako ng CPR. Sa awa ng Diyos ay bumalik yung pulso niya. Sa isip-isip ko, kung ilang segundo lang akong na-late ng akyat, ay malamang wala ng buhay yung pasyente na yon. Tinanong ko yung guard kung nakita niya bang umalis ng higaan yung pasyente. Hindi raw. Kumabog yung dibdib ko nung maalala yung senaryo kung saan nakaamoy ako ng alak at nakita yung pasyente na pasuray-suray na naglalakad. Inisip ko tuloy kung anong posibleng explanation doon. Nagkwento ako sa mga kapwa ko nurse at sabi nila baka daw naglakbay yung kaluluwa at nahirapang makabalik sa katawan. Kung hindi ko daw pinacheck sa guard ay malamang sa malamang hindi nakasurvive yung lalaki na yon. Medyo na-trauma ako sa pangyayaring yon. Hindi na muna ako nagpa-assign ng panggabi. 1 taon din ang tinagal ko doon. Ngayon ko lang naharap na mag-send sa inyo. Matagal ko nang binabalak at ngayon lang nagkaroon ng oras. Tawagin niyo po ako sa pangalang Joel. Newly registered psychometrician ako noon nang tulungan akong ipasok ng tito ko sa isang public rehab bilang isang health program officer. Kung pwede ay wag na lang sana mabanggit kung saang rehab ito. Nung magtrabaho ako doon, ramdam ko na parang may kakaiba. Ako po kasi yung tao na hindi naman talaga nakakakita ng mga multo o kung anumang elemento. Never pa sa buhay ko na nakita ko sila, pero nararamdaman ko sila. Maraming nagtatanong kung paano ko daw nalalaman. Mabigat sa pakiramdam na parang nakadagan sa dibdib mo. Tatayo din yung balahibo ko sa batok at manginginig yung kamay ko. Nararamdaman ko yung energy nila. Basta alam ko lang na nandoon sila, pero hindi ko masabi kung anong itsura nila. Ganun ang naramdaman ko nung mapasok ako sa trabaho na yon. Palaging may mabigat sa pakiramdam. Nararamdaman ko din kung yung kaluluwa ba ay may masamang pakay sa mga taong buhay, kung mas mabigat sa pakiramdam ang energy nila. Minsan ay naglalakad ako papunta sa office namin. Nakaramdam ako na may kakaiba. Alam ko nang may iba akong kasama. Nanlalamig na yung palad ko. Bumibigat din yung ulo ko. Kaya sinita ko yung energy na yon. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag nyo nang pakialaman ng mga buhay. Turo kasi yon ng lola ko na kapag ganoon daw ay sitahin ko lang daw at huwag ipakitang natatakot ako. Pero mas napalala ko pala yung sitwasyon. Siguro noong nasit ako ay nagalit sa akin. Pagkatapos ng pangyayaring yon, palagi na akong nagkakasakit. Hindi na mawala-wala yung ubo at sipon ko. Palagi din akong sinusumpong ng sakit ng ulo. Hindi ko lang pinansin. Pero minsan, bigla akong nahimatay sa kalagitnaan ng pagbibigay namin ng activity. Kinuwento sa akin ng isa kong kasama
na may pasyente daw kaming sumigaw. Gustong kunin yung katawan niya! Natakot talaga ako. 1 linggo akong nilagnat. Hindi ako makapag-focus. Kahit nung bumalik ako sa office, parang pakiramdam ko may humihigop ng energy ko. Hanggang sa nakausap ko yung isang pasyente namin na sumigaw noong nahimatay ako. Hindi ko makakalimutan yung bungad niya nang makita ako. Umalis ka na dito. Uubusin niya yung lakas mo. Kinuha ko yun na opportunity para magtanong kung nakikita niya ba yung sinasabi niya. Tumango siya at nilarawan yon. May itim na babae daw. May lubid sa leeg at galit na galit daw. Gusto raw kunin ang lakas ko. Kaya pala napapansin ko na ang laki din ng pinayat ko simula nung magtrabaho ako doon. Sinubukan ko pang magstay ng mga 1 buwan pa. Pero napapadalas na din yung pagdugo ng ilong ko at pagkabuwal dahil sa hilo. May mga kasamahan din ako na napapansin nila na may oras na nakatulala lang ako at hindi gumagalaw. Ni kumurapay hindi daw. Natakot na din ang family ko sa nangyayari sa akin. Kaya kahit maganda yung opportunity doon dahil napapractice ko yung profession ko, minabuti ko na umalis na lang doon sa rehab. Nung makaalis ako, ang bilis na bumuti ng pakiramdam ko. Nawala na yung sakit ng ulo, pagdudugo ng ilong at kung ano-ano pa. Bumalik na din sa dati yung katawan ko. Kung hindi siguro ako umalis doon, baka nga may mas masama pang nangyari sa akin. Hindi talaga ako natutuwa dito sa kakayahan ko. Para bang mainit ako sa mata ng mga kakaibang nilalang. At ang mahirap doon ay hindi ko sila magawang makita, kundi nararamdaman ko lang sila. Ace na lang po ang itawag niya sa akin. Itong mapapakinggan yung kwento ay kwento lang din sa akin ng tito ko na dating adik at nagparehab ng 6 na buwan. Wala naman daw siyang masamang experience sa loob at sa katunayan marami siyang natutunan. Nung makalabas siya ay madami siyang baon na kwento. Isa sa mga naikwento niya ay may pari na nagmimisa sa kanila tuwing linggo. At yung pari na yon, bigla daw nagsabi na may nararamdaman siyang negative energy sa loob ng facility. Nanggagaling daw sa taas. Nag-ikot-ikot yung pare para i-check at nalaman na nanggagaling yon sa dormitory 1. Sobrang lakas daw ng negative energy doon. Naikwento pa ng tito ko na kaya daw pala laging nagkakagulo doon sa dormitory 1. Imbis na gumaling yung mga pasyenteng nakastay doon, ay lalo pa raw lumalala ang kondisyon. Yung iba naman mga pasyenteng hindi naman malala ang kondisyon, pero kapag nalalagay sa dorm na yon, ay doon lumalala. Halos lahat ng nandoon ay nagkakaroon ng hallucinations. Kung papansinin daw ay pare-pareho lang ang nakikita. Nakikita daw nila na may bata na nakalabas yung mga mata. Nakabukas ang bunganga habang may umaagos na tubig sa bibig. May ibang pasyente naman na palaging binabangungot. Sa bangungot daw nila ay nalulunod sila kasama ng mga bata. Yung iba naman ay nag-a-attempt na tapusin ang buhay nila. May kasabayan si tito doon na pinasok. Doon daw natulog sa dorm 1. Bigla raw nag-attempt na magbigti. Habang gabi daw ay pinagdugtong-dugtong yung mga medyas at nagtangka na ibitin yung sarili. Mabuti na lang daw at may nakakita. Nung tanungin yun kinabukasan ay wala raw siyang maalala. Sabi niya natutulog lang daw siya. Sabi pa ng pare ay dati daw ay ibang building siguro ang nakatayo at may mga batang nalunod sa building na yon. Malamang ay hindi pa raw natatahimik ang mga kaluluwa. Halo-halo na raw yung kaluluwa na nararamdaman niya doon. Exorcist daw ang kailangan dahil hindi kaya ng bendisyon lang para mapatahimik ang mga kaluluwa. Ang ginawa ng facility ay binakante muna yung dorm 1. Nilakang pinto
at hindi na pinatulugan. Ginawa na lang daw storage room kung saan nilalagay yung hindi kailangan na gamit. Yung mga pasyenteng nilipat ay himala raw na nagsiayusa ng kondisyon, kaya naniniwala talaga sila sa sinabi ng pare. Kahit hindi na ginagamit ang dorm 1, ay may mga guard daw na nagsasabi na kapag nadadaan sila sa hallway, naririnig nilang may mga batang umiiyak sa loob ng kwarto. Tapos nakakarinig din daw sila ng mga patak ng tubig. Hindi na lang daw nila pinapansin, pero kapag gabi daw, lumalakas yung kalabog doon sa pinto na yon. Pag nagtatambak sila ng gamit doon sa dorm 1, napapansin daw na gulo-gulo na yung mga gamit, at ang nakakatakot pa daw ay basang-basa yung ilan sa mga gamit na parang binaha. Pasalamat nga daw si Tito kasi hindi niya naranasan na mailipat sa dorm na yon, kasi panigurado daw baka lalong lumala ang kondisyon niya. Ma-share ko lang po sana ito sa inyo. Tawagin niyo po ako sa pangalang Negi. Nasa senior high school ako ngayon. Laking kapasta din po ako dahil mahilig si mama na makinig sa inyo. Magugulat siya kapag nalaman niyang nag-send ako ng story. Maigli lang naman po ito, kaya sana mapansin niyo. May experience kasi ako noong bata ako, na bago mamatay ang lola ko, may nakita akong lalaki na nakaitim na hood. May hawak na itim na bote. Pumasok sa kwarto niya yung lalaki. Nagsabi ako kila mama na may pumasok sa kwarto ni lola. Pagpasok namin, wala na si lola. Wala din yung lalaki. Hindi na humihinga si lola. Yun yung unang beses na nakita ko yung lalaki. At hanggang sa lumaki na ako, tsaka ko lang naisip na baka si kamatayan yung nakita ko. Wala rin akong ideya kasi masyado pa akong bata nun. Pero naulit siya. Nakita ko na naman yung nakaitim na lalaki. Kailan lang? Siguro last year lang. December. Sa tapat kasi ng bahay namin ay yung bagong tayong rehab. Wala akong alam kung anong nangyayari sa loob kasi ang taas ng bakod niya. Pero dahil may tindahan kami sa tapat, yung mga guard tsaka yung ibang staff sa amin bumibili. Nakatambay pa ako sa labas ng bahay namin. Around 8 PM yata yun. Nakita ko na naman yung lalaki. Kaya pala pamilyar siya. Bigla kong naalala na siya din yung lalaki na sumundo sa lola ko. Kinabahan ako kasi baka sa bahay namin ang punta. Pero huminto siya sa tapat ng rehab. Kitang-kita ko kung paano siya tumagos sa gate. Siguro mga 10 minuto pagkatapos niyang pumasok sa loob, may ambulansya na dumating. Pumasok sa rehab. Halatang nagmamadali. Agad na lumabas din yung ambulansya. At alam ko na may laman yung ambulansya na yun. Nakaramdam ako ng kaba kasi nakita ko yung lalaki na yun bago mawala si lola. Naisip ko na baka may kunin din siya sa loob ng rehab. Pagkaalis ng ambulansya, nakita kong lumabas yung lalaking nakaitim. Sa tabi niya ay isang babaeng nakayuko. Kapansin-pansin yung kadena na nakatali sa babae. Tapos parang nakakabit naman doon sa nakaitim na lalaki. Naglakad sila palayo sa rehab. Nanigas yung paa ko nung makita ko yung dalawang yon. Hindi maalis sa utak ko yung tunog ng kadena. Napatakbo agad ako papasok sa loob ng bahay namin. Wala akong pinagsabihan sa nakita ko. Kinabukasan, nung may matsyempo akong guard na bumili sa tindahan namin, pasimple akong nagtanong. May nakita ka ako akong ambulansyang lumabas kagabi. Tapos sa daldal din naman ng guard, naikwento na rin niya na may pasyente sa loob na sinugod sa ospital. Nakita na lang daw na nakadapa at hindi na humihinga. Mga ilang araw din, nabalitaan ko na namatay yung pasyenteng sinugod sa ospital. Kinilabutan ako dahil sa pangalawang pagkakataon, nakita ko na naman yung lalaki. At kagaya ng nangyari sa lola ko,
ay meron siyang sinundong kaluluwa. Ako po si Lito. Minsan akong nalulung sa pinagbabawal na gamot, kaya napasok ako sa rehab. Yung inaakala ko na makakatulong sa akin sa problema ko, hindi ko alam na magiging dahilan pa para lumala ang sitwasyon ko. Ang ate ko ang nagtulak sa akin na pumasok sa rehab. Nung una ayaw ko, pero napilitan na rin dahil sa mga kondisyon ni ate. Nung kinakausap na ako ng doktor, hindi ako makatingin sa gilid niya kasi natatakot ako doon sa babaeng nakatayo sa gilid. Kakaiba yung itsura. Sobrang butot balat. Malalalim yung mata. Yung tipong konting ihip na lang ng hangin ay matutumba na. Hindi ko siya matignan ng matagal. Hindi naman sa pag-aano pero parang nandidiri nga ako sa itsura. Tapos sinasabihan pa niya ako na lumabas ng silid kahit wala namang sinasabi si Doc. Napilitan akong lumabas. Naiinis ako na hindi ko maintindihan nung mapansin kong sinusundan ako nung nakakatakot na babae. Hindi ko muna pinansin, pero sa isip ko, pag hindi ako nilubayan nito, makakarinig sa akin ng hindi maganda. Hinanap ko si ate kasi alam ko hindi pa ako tapos interviewin ni Doc. Nag-ikot-ikot muna ako. Yung kinatatakutan kong babae, paglingon ko, nasa likod ko pa rin. Pigil na pigil ako. Bakit ba ako sinusundan nito? Wala naman akong gagawin na masama sa facility na yon. Akala mo magnanakaw ako. Ayoko pa naman ng ganun na binabantayan ang kilos ko. Hanggang sa hindi ako nakatiis. Sabi ko sa sarili ko, pag lumingon uli ako at nakabuntot pa rin sa akin yung babae, ay sisitahin ko talaga. Kaso kung kailan handa na nga akong sitahin, tsaka naman siya nawala sa likuran ko. Walang katao-tao ron. Hinanap ko si ate na kasama ko lang kanina. Pero wala siya sa kinapupwestuhan niya. Naglibot pa ako. Hanggang sa nagpasya akong bumalik sa silid na pinasok ko kanina, kung saan ako ini-interview ng doktor. Nung papasok na uli ako roon, ayan na naman yung babae. Tinatawag niya ako at pinipigilang pumasok doon. Tinanong ko siya kung bakit ba siya laging nakasunod. Hindi naman niya ako kailangang buntutan dahil matino naman akong tao. Hindi porket nalulung ako, masamang tao na ako. Wala akong record maski sa barangay namin. Sabi niya paano raw niya ako hindi bubuntutan. Hindi naman daw ako dapat nagpupunta sa silid na yon. Hinanap na nga raw niya yung ate ko para siyang sumundo sa akin. Kaso hindi ko raw pinapansin ang tawag niya at hindi rin niya makita ang ate ko. Tinanong ko siya kung bakit hindi ako pwedeng pumasok sa silid. Nandoon yung doktor na kumakausap sa akin. Kailangan akong interviewin ng doktor. Sabi ng babae, wala namang doktor na mag-i-interview sa akin dahil ang doktor na nakatalaga sa silid na yon ay inatake sa puso at katunayan ay matagal na ngang patay. Hindi ako naniwala sa kanya kasi kanina lang ay kausap ko talaga yung doktor. Nandoon siya sa loob. Kahit anong awat sa akin ng babae na wag pumasok doon ay hindi ko siya pinakinggan. Tinuloy ko yung pagpasok at hindi niya ako napigilan. Sa loob, tama ako. Nandoon naman pala yung doktor. Tinanong ni Doc kung saan ba ako galing. May kinuha lang daw siya sa cabinet. Pagtingin niya sa upuan ko ay wala na ako. Sabi ko lumabas lang ako saglit. Hinanap ko yung ate ko. Binanggit ko rin sa kanya yung babae na nagpalabas sa akin kanina ron. Kaya rin ako lumabas. Sinundan-sundan pa nga ako at binawalan na pumasok dito. Tumangu-tangu lang yung doktor. Biglang bumukas yung pinto. Bumungad ang ate ko. Pinagalitan niya ako kasi sabi niya kanina niya pa ako hinahanap dahil hinihintay na raw ako ng doktor na mag-i-interview sa akin. Nagtaka ako. Nilingon ko si Doc na kausap ko. Paglingon ko, wala na siya roon. Pinagpilitan ko kay ate na magkausap na kami ng doktor. Naalala ko yung babae na
Panay sunod sa akin at panay bawal na pumasok ako. Lumabas ako sa harap ng silid. Nagpalinga-linga ako. Hindi ko siya nakita. Siya yung makakapagpatunay na may doktor nga roon. Dahil nung kausap ko yung doktor ay nakatayo lang siya sa isang sulok bago niya ako palabasin. Pero hindi ko na rin siya nakita. Sa huli nalaman ko na wala na palang gumagawi roon. Kumbaga, abandonado na yung parting yon ng building. At ang doktor at babaeng nakita ko ron ay pareho na lang multo. Yung babae ay dati palang assistant ng doktor. At pareho silang namayapa na. Magandang araw po. Tawagin niyo po ako sa pangalang Gina. Hindi po ako nahihiyang sabihin sa inyo na minsan akong napasok sa rehab. Doon ko rin naranasan ang ikukwento ko sa inyo ngayon. May kasabay po akong pumasok doon. Itago na lang natin sa pangalang Andrea. Halos kaedad ko. 22 anyos ako. 23 naman siya. Nagkasama kami sa isang silid. Tahimik lang siya. Kahit panay ang kausap ko sa kanya, ay konti lang siyang sumagot. Kaya hindi ko na rin siya masyadong kinakausap. Mula nang dumating kami sa rehab center, ay palagi nang nagkakaroon ng gulo o kababalaghan. Kesyo may nakita raw na aswang na nakasilip sa kabilang room. Tapos may nabalitaan na rin na aswang sa CR. Kaya nagkakatakutan nun. Ako naman hindi ako natatakot. Kasi horror fan din ako dati. Parang na-excite pa nga ako. Gusto ko rin makita yung sinasabi nilang aswang. Kaya sa alanganing oras ng gabi ay sinasadya kong bumangon. Lumalabas ako ng silid. Kunwari ay magbabanyo. Kaso kahit magtagal ako ng konti, wala naman akong nakita. Ni kaluskos, ni anino ng aswang. Tapos habang pabalik ako sa kwarto, binabagalan ko yung paglalakad. Umaasa na may makakasalubong ako. Kaso wala talaga akong nakita. Bigo akong nahiga. Iniisip ko nga kung meron ba talagang aswang o baka naman gawa-gawa lang ng mga namamahala. Baka tinatakot lang kami. Medyo naiidlip na ako nang marinig kong bumukas yung pinto ng kwarto namin sa rehab. Lumingon agad ako. Nakita ko si Andrea. Siya yung lumabas ng silid. Hindi ko alam kung ano yung nag-udyok sa akin. Nasundan siya. Dahan-dahan lang ako. Ayoko kasi na mamalaya niya yung pagsunod ko. Akala ko nga ay dediretso siya ng banyo. Pero dumiretso siya ng lakad. Sa isip ko, saan kaya siya pupunta? Bigla siyang lumingon. Mabuti na lang matalas din yung pakiramdam ko at mabilis ang kilos. Nakapagtago agad ako sa likod ng malaking base. Naupo ako roon. Natakot ako sa nakita kong aura niya. Kasi kunot na kunot ang noo niya na para siyang may kaaway. Parang nararamdaman niya yung presensya ko. Nagpapalinga-linga siya. Ang nakakagulat pa sa aksyon niya ay umaamoy-amoy siya sa paligid. Kakaibang gawin na tingin ko gawin ng isang aswang. Kinutuban ako na baka siya yung sinasabing aswang na nakikita doon sa rehab. Maya-maya rin naman ay nagpatuloy na rin siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya doon sa kabilang building ng rehab kung saan konti lang ang mga tao. Nagdadalawang isip ako kung susundan ko pa ba siya o hindi na. Medyo nakaramdam ako bigla ng takot dahil sa kakaibang kilos ni Andrea. Pero nangibabaw talaga sa akin yung kagustuhan ko na makakita ng totoong aswang. Sa pagkakaalam ko, nakatutok naman ako sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. Ako naman ang nagpalinga-linga. Hindi ko na talaga siya makita. Nagpasya na akong babalik na lang ng silid. Paghakbang ko uli, bigla na lang may pumasan sa likuran ko. Si Andrea. Pero hindi yung mukha niya na matino, maayos, kundi mukhang kulubot. Kahit kulubot at nangingitim ang balahibo, ay makikilala mo pa rin naman sa buhok at damit niya.
Hindi agad ako makasigaw. Natumba ako nang pumalag ako sa pagpasan niya. Pilit ko siyang tinutulak palayo sa akin. Ang lakas niya at ramdam ko yung bigat ng katawan niya. Binuhos ko na yung lakas ko. Nang maramdaman kong bumao ng ngipin niya sa balikat ko, ay doon na ako nakasigaw. Dahil sa sigaw ko, ay may mga nakarating mula sa ibang room ng rehab. Naglabasan sila. Ganoon din yung mga doktor at iba pang staff na naka-duty. Umiiyak kong sinabi sa kanila ang nangyari at tinuro ko talaga si Andrea na siyang aswang na gumagala sa rehab. Kaso hindi naman sila naniwala kasi hindi na nila inabutan yung aswang na anyo ni Andrea. Normal na. At ayon kay Andrea ay nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawaan kaya nag-away at nagkarambulan kami ron. Siyempre tinanggi ko yun. Pinagpilitan ko sa kanila ang totoong nangyari na sinundan ko lang si Andrea sa paglabas niya ng silid. Tapos ay inatake niya ako. Nakakalungkot na hindi nila ako pinaniwalaan. Bandang huli, parang kasalanan ko pa at ako pa yung binukod nila ng silid. Si Andrea ay sinama pa nila sa iba. Nung dumalaw sa akin ang nanay ko, nagpilit ako na ilipat na ako ng ibang rehab kasi hindi ko talaga kakayanin na makasama pa si Andrea. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday. Dapat nung 17 nalito ako sa araw. Pasensya na ma'am, habol na lang po. Belated happy birthday po kay Ma'am Vina Sandoval. Isa po sa mga naging sender natin yan si Ma'am. Belated happy birthday po Ma'am Vina Sandoval. Tapos sunod po ngayon yan, April 19, happy birthday kay Leo Atchas. Pinapabati po ni Ma'am Pauline, happy birthday kay Sir Leo Atchas. Tapos last po, nakita ko lang sa comment sa YouTube. Sorry po, sobrang late na ma'am, nag-reply pa naman ako na igigreet ko. Pero habol na lang po, noon pa dapat April 5. Belated happy birthday kay Annabel Usui. Pinapabati ni Zen Komaki. Belated happy birthday kay Annabel Usui. Anyways, yan lang po mga kapasta ang episode natin para sa araw na ito. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.